Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon ang privilege speech ni Senator Bato de la Rosa sa Senado kahapon. Tungkol sa nangyari sa The Hague, Netherlands, na kung saan ang Philippine Embassy officials nagpunta sa ICC detention facility, hindi man lang nagpaalam sa pamilya ng Duterte at binisita, in-interview nila si Pangulong Duterte. Anong purpose nila? Welfare check kuno. The very same government na nagpakulong sa ating dating presidente, sila ngayon nagbibisita para concern sa kanyang kabutihan. Anong klaseng? Kaya, salamat at nagsalita si Senator Bato, dinenounce niya ito. Hindi maganda na sabi pa nga niya, ano bang gusto ng administrasyon ito? Gusto nilang mapaikli ang buhay ng presidente? Kasi, siyempre, kung ako ang Tatay Digong, pinakulong ako ng administrasyong ito, tapos ang tauhan ng administrasyon, bibisitahin ako, di ma-blood ako. So, parang gusto na nilang, so, nakaka-high blood. O, pakinggan natin si Senator Bato. Information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed former President Rodrigo Roa Duterte. Welfare, Mr. President, checked by the very same ones who caused the former Philippine President, quiet, possibly the most well-loved Philippine President, to suffer in foreign jurisdiction. Anong klaseng welfare kaya ang kanilang sinisiguro? At kaninong welfare? Bold of them to assume that they are in any position to look into his well-being, when in the very first place, securing his well-being should have meant utmost respect for his person, as well as refusal to surrender him to a foreign court. Not because he was the 16th President of the Republic, but perhaps more importantly, because he is a Filipino. How could those who, months ago, could hardly follow proper legal procedure be now expected to conduct a lawful welfare check? At sa tingin niyo ba, Mr. President, komportable si former President Duterte na kasama ang mga opisyal na ito? Sila na bahagi ng administrasyon na dumakip sa kanya. Hindi ba in layman's terms, kung na-high blood ka sa isang tao, mas gusto mo na lang siyang iwasan? At kung makita mo siyang muli at magtatanong pa siya sa iyo ng kung ano-ano mga tanong tungkol sa iyong welfare, ay tiyak na maha-high blood ka lang ulit. Isn't it safe to assume that their presence merely reminded President Duterte of the grievous injustice he was made to face on that fateful day in March this year? Gugustuhin ba ng isang tao na tumanggap ng dalaw mula sa mga nilalang na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo? Welfare check ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Yun! Kaninong welfare ba ang gusto nila niyong mapabuti? Baka ang mainam ay bulahin niyo na lang ang inyong mga sarili. Huwag niyo nang sayangin ang buwis ng taong bayan sa inyong kasinungalingan. Huwag niyo nang idamay ang dating Pangulo sa pagpapalapad niyo ng papel. Sabi nga ng mga inspirational post sa social media, you cannot heal the same environment that hurt you. You cannot heal the
of those who merely stood and watched while you were harmed. Ang tingin ba ng administrasyon na ito ay hindi kayang alagaan ng kanyang pamilya si former President Duterte? More to the point, what was the interview for? Paano kaya nila pakikinabangan at gagamitin ang findings nila tungkol sa welfare niya? Para saan? Sa pilitan nyo na ngang ipinadampot sa mga dayuhan, pupuntahan nyo pa sa kulungan nang wala man lang abiso sa pamilya. Isn't that adding insult to injury? Can't you, just for a while, cut the old man's some slack? Mamahinga naman kayo mula sa pagdaragdag ng sama ng loob kay Tatay Digong. With all due respect to our Philippine Embassy in The Hague, I, along with so many of our fellow Filipinos, ask for answers. Mr. President, ever since this year began, I can no longer count the number of issues that have plagued our country and demanded always our utmost attention. Often our deepest outrage, I believe I need not enumerate them anymore. And just last week, Mr. President, we began our 100-day countdown to Christmas. Therefore, I would not take it against the ordinary Filipino if they happen to forget what happened on March 11, 2025. But I haven't forgotten. If PRRD... Okay. March 11, 2025. Very unforgettable day for me. The greatest betrayal in our nation's history. Yung pamilyang tinulungan ng mga Duterte, yon ang iginamti nila. Pinakulong nila ang tumulong sa kanila. Hindi ko makakalimutan. Pag hinahatid ko ang aking dalawang apo na malalaki na, high school na, inikwentuhan ko sila. Inikwento ko, mga presidente, social studies na rin. Marcos Sr., so good. Maganda. Duterte, the best. Sabi ko. Marcos Jr., the worst. Why, Lolo? Ina-explain ko. Dahil mga apo ko sila. That's it. So, unforgettable itong ginawa. Ito nang pinaka-the worst nga ginawa ng Marcos administration. Itong pagkidnap, pagpakulong nila kay Tatay Digong. And it will be sa puso ng maraming Pilipino. That's unforgettable. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. So nako karon diri sa area ni Bay Makabulig kay mag-abono mi sa iyang kape nga nag-isa na kabulan. So mag-abono sila og complete og urea. Ang ilang ibutang. Duha pa kabangag kay isa pa mang kabulan. So duha ka bangag kay isa pa mang kabulan. Ilang abunuhan ang kape. So, mo ni ang kape ni Bay Makabulig 1,800 ni kapunuan. So, tag 25 ang isa ka punuan ani. So, 29 ka pamilya ang nakatanom sa kape. Tag 25 ang isa, so nikabat og 14,550. So, manog abono, naman og abono, so mag-spray na po sila.
So salamat kay sa Ginoo o sa nag-sponsor ani nga kape nga nakapananom ra gyud mi og iyahan ni Bae Makabulig. Salamat.